Bante, bante, bante. Shout out kay Sir Tony Boy Bagyo. Shout out sa Lechon Express Tondo. Yan, magandang kami ito. Shout out. Doon na kayo, doon na. Boss, boss. Bante tayo, bante, bante. Okay na kayo, Silvapen? Beautiful sight, you're happy tonight. Okay lang dyan? Doon ko siguro sa kabila para kita mas po.
to Paskong Pinoy, Paskong Esplanade. We would like to acknowledge the presence of our very important guests. Hello? Once again, welcome to Paskong Pinoy, Paskong Esplanade. Hello, Mike says hello. We would like to acknowledge the presence of our esteemed guests. Presidential Advisor Jerry Acosar of Office of the Presidential Advisor on Pasig River Rehabilitation, or OPAR. MMDA Deputy Chairman Yusek Frisco S. San Juan Jr. And of course, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. We would also like to acknowledge the presence of the following: ASEC Melissa Aradañas and Director Jam Banzon of DHSUD. Also acknowledging OIC Director Crystal Bagaching and USEC Designate John Carl Vicenta. We would also like to acknowledge our officers from the Manila City Mayor's Office. Our program will be starting in just a few minutes. Please settle down. Get ready to be serenaded and be mesmerized. Please give your warmest round of applause and cheers to AU Drum and Bugle from Tondo, Manila. A big round of applause.
so much, a drum and bugle from Tondo, Manila. Once again, a big round of applause for Arellano University Drum and Bugle from Tondo, Manila. Everybody, is everyone enjoying the evening? How are you all today? Of course, you know, the night is still young and we still have a lot of surprises that are made especially for you. And of course, if you're feeling a bit hungry, we have some snacks over there at the back. So don't be afraid to approach our merchants. And of course, this time around, we will be serenaded. Do you want to be serenaded? Now everybody, please give your warmest clap and cheers for our next performance tonight. Brought to us by Next in Line Music. A big round of applause, please.
right, that was Next in Line Music. Can we please hear a big round of applause from everybody? And of course, it's been a fun musical evening, but the night is still young. We still have so many surprises for you tonight. My question is, are you ready? I can't hear you guys. Are you ready? You know, I think we can do better than this. Can I please hear a big round of applause from everybody who's here? As our next speech this time around is coming from none other than the MMDA Deputy Chairman. Everybody please give your warmest round of applause to Yusek Frisco SN1 Jr. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Hello. Sa ating pong minamahal na Secretary Jerry Acosar, palakpakan po natin si Sec Jerry. Sec, hanggang ngayon talagang hindi mo kami iiwan. Hanggang matapos itong buong kabuuan ng Pasig River, kailangan ka namin. Sa ating pong minamahal na Mayor, Isko Moreno. Mayor, huli kami nakita doon sa lamay ng isang dating empleyado ng MMDA. At si Miss Melissa Bagatsing, palakpakan po natin, ang head ng Tourism Department ng Manila. At si Yusek Carl Vicenta ng OPAC, Office of the Presidential Advisor on the Pasig River Urban Development Project. Nung nakita kami ni Mayor sa lamay ng isang MMDA, dating empleyado, ay as usual, nang picture taking, di na ako kasali. Siya na lang lagi. Alam niyo naman, si Yorme, batang-bata at talagang, Yorme, believe ako sa sipag mo. Yeah? Walang masyadong fanfare, no? Walang kasamang photographer yata, wala ko napansin eh. Ang photographer niya, yung mga tao, yung camera ng mga tao, kukunin nga, alika, selfie tayo. So, yun ang kanyang ginagawa. At kanina nakita nyo rin gano'n na nangyari. So nakita kami doon sa isang patay. Ngayon naman ay magsisindi tayo, Yorme, no, ng mga pailaw, paputok at mga Christmas tree. Yung isa, patay dito, sindi. Pag sinabi ko sa misis ko, kasama ko sa mayor sa patay sindi. Ay, baka pagdudahan na ako, Yorme. Sec Jerry naman, kung inyong papansin, hindi hindi ampaw yung mga semento. Miski maglulundag kayo dyan, hindi magigibayan. Okay? Hindi ho ghost project yan. At saka, itong Christmas tree, hawakan nyo mamaya, tunay din yan. Pailawin natin mamaya. Anyway, pahintulutan nyo akong bigkasin ang mga pagbati ng aming mahal na chairman, si Attorney Romando Artes. Mga kapwa lingkod bayan, mga katuwang sa pribadong sektor at sa lahat ng ating minamahal na panauhin, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Yung pribadong sektor, malaki ang bahagi sa proyektong ito. Itong mga first line na to, karamihan ito, if not all, ay funded by private donors. Sa ngalan ni Chairman Romando Artes ng Metropolitan Manila Development Authority, Vice Chair ng Interagency Council for the Pasig River Urban Development, isang malugod na pagtanggap sa Pasig River Esplanade Christmas Tree Lighting Event. Ang okasyong ito ay sumasagisag sa ating sama-samang tagumpay na muling buhayin ang Ilog Pasig bilang isang pampublikong liwasan na maluwag, maliwalas at kaaya-ayang puntahan ng bawat pamilya. Ngayong gabi, habang pinagsasaluhan natin ang kasiyahan ng Pasko sa liwanag ng ating Christmas tree at sa himig ng mga Christmas carols, nakikita natin ang kahalagahan ng mga bukas na espasyo at tulad nito at kung saan may lugar ang bawat Pilipino para magsaya, magsama-sama at makaramdam ng pag-asa. Muli, isang masayang pagbati sa inyong lahat
at maraming salamat sa pagdalo sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan tungo sa isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nasabi ng ating chairman. Maraming salamat po. Thank you very much, MMDA Deputy Chairman Yusek Frisco S. San Juan Jr. This time around, we will welcome on stage none other than, of course, our Manila City Mayor. Everyone, are you ready? Ready na ba? To express the message of support from Manila LGU. Everybody, a round of applause for Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso. Maganda, Sek, maupo po kayo. Sa ating pong sekretaryo ng bansa, nagpasimula ng Pasig River. Alam nyo, ito, nag-umpisa lahat ito sa kape-kape lang. Si Mr. Jerry Acosar din, bago pa siya naging sekretaryo ng bansa, pinasyalan po ako sa City Hall at napag-usapan namin yung Pasig River, and Secretary Jerry Acosar now and I and the team of Manila and the private sector, katulad ng sinasabi ni Yusek San Juan, no? Nagsimula yan doon sa Jones Bridge. Yan. Doon nagsimula lahat yan. After nung Jones Bridge, yung pamilya Yuchenko, mapapansin nyo yung kabila, malinis. Yan, tumulong din ang pamilya Yuchenko. Bagay naman na nung nawala na ako sa pamahalaan, no, siya namang ipinagpatuloy ni Mr. Jerry Acosar din, nang na-appoint siya bilang housing czar ng ating bansa, at ang ating First Lady at niyang ating Presidente na ito'y ituloy itong ating Pasig River Rehabilitation. Siya namang, naku, ikinalulugod ng taong bayan. Sek Jerry, nagbunga naman ang puyat pagod, at alam ko hindi ka pabayad. Abono yan. Kasi ako na magsasabi sa inyo, masyadong mahal niya ang bayan. Kasi noong pinagagawa namin yung Jones Bridge, nakadelay siya lang ako ng 30 million doon sa Chinese, Filipino-Chinese organization. Sabi ko, pasensya ka na, ito lang ang kasya. Kaya alam ko talagang abonado. Tawagin namin siya Boss Jerry, no? Pero mas kilala natin siya as Sec Jerry. Abonado yan sa Jones Bridge. Kaya hindi ako magtataka, abonado rin dito yan sa Esplanade. Kaya sa mga taga Maynila, na batang Maynila nandito, at sa inyo mga dumadako sa Maynila, siguro ngayong Pasko ang iregalo natin kay Secretary Jerry. Yes, ang iregalo man lang natin kay Sec Jerry, no? Pwede ba palakpakan natin si Sec Jerry Acosar? Siya yan. At inspired yan si First Lady Lisa Marcos Araneta. At siyempre, ang ating presidente rin na si Bongbong Marcos. Sila po nag-tatandem yan, nag-iisip. Kung may panahon pa nga ho, wag nyo naman ikagulat. Ang dulo nito, Marikina. Opo, without any exaggeration, ang master plan nito is from the Delta to Marikina, both side. Yan ang end game nito. Kaya alam, siyempre, dahan-dahan lang, piyahit-piyahit lang. Kaya tama yung sinasabi ni Yusek San Juan, Frisco San Juan, na pag tumulong ang mga private sector, may mararating tayo. Meter by meter, inch by inch, kilometer by kilometer. So that the people, kami, lalo na, mga taga Maynila, at susunod dito yung San Juan,
Susunod Quezon City, and susunod at kung sino-sino pa along the Pasig River. This is, I think, if I'm not mistaken, it's a 28-kilometer riverside. Na sayang. Pag pumunta kayo sa abroad, bagay yung iba dito sa inyo, nakapunta na sa Singapore. Napakamahal, napakaganda, napaka-valuable sa buhay ng tao at sa ekonomiya, lahat ng development sa riverside. Kaya naman kami dito sa Maynila ay taus-pusong nagpapasalamat kay Secretary Jerry Acosar, sa MMDA, kay First Lady at kay Presidente dahil meron kaming pasyalang ganito nang walang tosgas ang Maynila. Sagot ng national government. So rest assured, on behalf of the city government, to our national government partners, and through the leadership of our Director, Crystal Bagaching, sa aming tourism, ay pagbubutihin namin dito, Sec Jerry. Pagka natuloy na yung binilin mo this week, huwag kang mag-alala. Lagi namin itong lilinisin at pangangalagaan ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila. Sa atin naman mga kababayan nandito, Merry Christmas! Baka naman. Wala pa kaming chicha. Hindi pa kami kumakain. Wala pa kaming tigil kanina pang umaga. We started at 6 a.m. But Merry Christmas. More than anything else, gusto ko lang ipaalala sa inyo yung itinagubilin sa atin, hindi naman tagubilin, paalala ng ating mga magulang o nakatatanda sa atin sa nakaraan na yung diwa ng Pasko. And there are two things na lagi natin naririnig. Ewan ko kung narinig nyo rin sa magulang nyo at sa lolo't lola nyo. Ano sabi? Ang Pasko, ang diwa ng Pasko ay pagbibi. So, kung may sobra tayo, wala namang masama. Kung di naman kaya, okay lang. Pero yun ang unang diwa. Pero ang pinakamahalagang diwa, pangalawang diwa ng Pasko, ay pagmamahalan. Yan. Kasama sa diwa ng Pasko. Tayo, alam po ninyo, lahat tayo nang gigigil sa ginawa ng ilang individual sa pamahalaan. Mayaman, middle class, mahirap, lahat. We all agree that itong mga talipandas o gumawa ng kasakiman, no? At sukdulang talagang ikinamuhi nating lahat, no? Dapat naman talagang managot. Ngunit, ayaw ko na mangibabaw sa atin, sasalubungin natin ng 2026, tayo-tayo, galit-galit sa isa't isa dahil lang sa pagkakahiwa-hiwalay ng kulay ng politika. No. Yang pagkakahiwa-hiwalay yan, politiko lang o makikinabang dyan. At the end of the day, yung pagsasalin-salin, sila-sila lang yan. Politiko lang yan. At the end of the day, yung kayo'y kinukulayan, ikaw ganito, ikaw ganyan, ikaw ganito, upang tayo'y maghiwa-hiwalay at kamuhian ang isa't isa. Hindi po. Ang dapat natin bigyan ng pagtuon ng pansin. Yung mga nagkasala o gumawa ng masama sa bayan, papanagutin sa mata ng batas. Tayo naman mga Pilipino, let's move on with our lives. We must continue to support each other, love each other, care to each other. Yun dapat ang mangibabaw sa atin. We should not wish our government to fail. Huwag tayong makikinig doon sa mga urot. Kasi yung mga urot, pag nagkaroon ng kaguluhan, lilipad lang yun sa abroad. Sino may iiwan? Tayo. Kawawa na naman tayo. Kaya, wag natin ipangibabaw yung toxicity. Malungkot yun nangyari. Hindi katanggap-tanggap. But we have to continue to believe that the system works for us. And we come together. Start showing care, empathy, and love to one another. And we must anchor
ourselves into hope, hoping that someday, somehow, come 2026, no? Sisikat din ang araw sa buhay ng bawat pamilyang Manileño at bawat Pilipino sa ating bansa. We must do that. Alisin natin ang toxic. Let us not hate each other. We may disagree respectfully among each other, but we must not hate and continue to wish that some people in government should fail in their job. No, kawawa po tayo. Sa ending, sa finance, tayo-tayo rin na magkikita. Kaya po, sana mangibabaw sa atin ang pag-uunawaan, pagkakaisa, at pagmamahalan ngayong Paskong ito at sa mga darating pang araw ng buhay natin. Let's refrain from uncertainty or toxicity. Let's just continue to work. Tingnan ninyo, ilan na nakapaghahanap buhay dyan. Tingnan ninyo, ilan na nakikinabang. Tingnan ninyo, ilang mamamayan ang nalulugod sa mga gawaing pambayan ng pamahalaan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Someday, marami pang ipanganganak na bata na posibleng maging leader, maayos na leader ng ating bansa. So, ayan ang mensahe ko sa lahat sa inyo, mga taga-lungsod at dumadako sa lungsod. At in return naman, pumanatag kayo kung mayroong mga taga-Maynila dito. Huwag kayong mag-alala. Ang pamahalaan na hindi perpekto, pero pumanatag kayo, magbubuti ako. Magsisikap ako. Pipilitin ko maging epesyente na kayo'y mapaglingkuran ng maayos at mapangalagaan ang katiwasayan at kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila, ng mamamayan nito at mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila. We'll do our best in our own little way, and we'll be happy to be of service to each and every one of you. Merry Christmas! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! I love you. Magandang gabi at pagpalain nawa kayo ng Kong May Kapal. Manila! God first. Thank you. We love you, Yorme. Thank you so much for that message of hope and love. This time around, we're gonna hear it from the man who needs no introduction. Please welcome from the Office of the Presidential Advisor on Pasig River Rehabilitation, or OPAR. Please give your warmest welcome to Sec Jerry Acuzar. Sige po, sir. Ayoko na sana magsalita eh. Nahiya na ako kay Mayor. Kasi gusto ko ibalita sa inyo na itong Pasig River nanalo sa Asia ng Pacific Award. Ito po, Mayor, sa pamamagitan ng pag-umpisa natin, nanalo to sa Hong Kong kung kinuha kahapon. Nung 2 days ago. So, ang naglaban-laban ay 70 ang nag-propose for the competition. Ang napili ay 11. Isa na ang Pasig River. Kaya Mayor, sa inimpisahan mo, meron na nangyari dito sa Pasig River. At una-una po, ang award ay dapat po kay First Lady. Ako na po tumanggap. Kasi po, naalala ko po nung ako patawag ni First Lady, ang sabi niya, Jenny, si Presidente nag-cross din sa Pasig River
ang sinasabi niya, may magagawa ba tayo rito? Eh, sabi niya, pag-aralan mo nga kung may magagawa tayo rito. Pinatawag ako ni Presidente at the day. At yung time na nagkausap siya ni Presidente, pinatawag niya ako. Pinapunta niya ako sa office niya. Ang unang sinabi niya sa akin, Jerry, may magagawa pa tayo sa Pasig River. Naalala ko si Mary Isko. Ano kami ay nagbubuo ng Jones Bridge. Sabi ko, ma'am, tamang-tama yan. Minaintindihan ako ng konti dyan. Dahil ang pisa namin ni Mary Isko yan. Sige, pagandahin natin. At least, yan man, mapakita natin na may natin nagawa na malaki para sa bayan. At ang sabi niya, pwede maging legacy ng gobyernong Marcos to. Nagpresenta po ako kay Presidente Marcos after that. Binigawa namin yung plano, binuo namin yung plano, tapos pinakita na kay Presidente. Right there and there, hindi pa ako natatapos, gumawa ng EO ang Presidente Marcos para sa Pasig River. Yung EO niya, sinasabi niya na ito ay bigay sa ganito at gawin sa madaling panahon at panahon ng kanyang termino. Kaya, Mayor, sa inimpisahan mo at lalo na kay First Lady na siya nagturo sa akin at tumutok sa akin para mag-umpisahan po ang Pasig River. Maraming salamat po. Congratulations, Sec Jerry. Actually, yung award na sinasabi, it's the 2025 Asian Townscape Award from the United Nations. Palakpakan natin ang ating pick. And can we call on our VIPs? Of course, Presidential Advisor Jerry Acosar, MMDA Deputy Chairman USEC Frisco San Juan Jr. and Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso on stage. And we are also joined by our OIC Director, Crystal Bagaching from the Department of Tourism. Now, everybody, syempre we are gathered here tonight dito sa Paskong Pinoy, Paskong Esplanade, where we are having our Christmas tree lighting and fireworks display. Ready na ba kayo for our fireworks display? Parang hindi pa yung energy. Taasan natin yung energy natin, guys! Sirs and ma'am, are you ready for the countdown? 5, 4, 3, 2, 1! Yeah!